Kapayapaan ang sumayinyong lahat. Nahihirapan ka bang magpatawad? Hayaan mo ang salita ng Diyos ang tumulong sa atin kung paano magpatawad. Pero bago ang lahat, hayaan nawa ng Panginoon na kunin kong oportunidad na to para humingi ng kapatawaran sa mga tao, kamag-anak, kaibigan, kakilala, o mga random na tao na nagawa ko ng mali at kasalanan. Humingi ako ng tawad sa inyo. At sa mga taong nakagawa sa akin ng mali, nakasakit. Noon, ngayon, sa ngalan ng Panginoong Hesus, pinapatawad ko na kayo. Ako muli ang iyong Coach Tan. Balik tayo sa ating tema na aking pinamagatang Forgiveness through Jesus Christ. Pero bago ang forgiveness, ano nga ba ang unforgiveness o ang hindi pagpapatawad? Sinabi sa source na nakuha ko. Unforgiveness is a sin that causes bitterness in our life that leads to self-destruction. Ano sinasabi ng Bible tungkol sa unforgiveness? The Bible warns about bitterness. Looking carefully, lest anyone fall short of the grace of God, lest any root of bitterness springing up cause trouble, and by this many become defiled. Sa Tagalog, pag-ingatan niyong huwag tumalikod ng sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasama ang iba. Hebreo 12 verse 15. Sinabi din sa Acts 8 verse 23, For I see that you are full of bitterness and captive to sin. Sa Tagalog, sapagkat nakikita kong inggit na inggit ka at bilanggo ng kasalanan. Ano bang sinasabi ng Bible tungkol sa kasalanan? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Sa Tagalog, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Romans 6 verse 23. Ang linaw, di ba? Kasalanan ang hindi pagpapatawad. So, pumunta na tayo sa ating tema na forgiveness. Ano sabi ng Biblia tungkol dito? Sinabi sa Matthew 6:14 to 15. For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins. Sa Tagalog, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawarin ng inyong ama ang inyong mga kasalanan. Bakit tayo nagpapatawad? Suportahan natin ang kontekstong yun. Sinabi sa Ephesians 4 verse 32, Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Sinabi rin sa Colossians 3 verse 13, Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. Paano? But I tell you who hear me, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. Sa Tagalog, subalit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. Luke 6 verse 27 to 28. Sinabi rin sa James 5 verse 16,
Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Sa Tagalog, kaya nga ipagtapat ninyo ang inyong sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin sa taong matuwid. Ang linaw po, di ba? Sa tingin mo, deserve mo bang magkaroon ng kapayapaan sa puso? Bible says, "Peace I live with you. My peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let them be afraid." Sa Tagalog, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa. Huwag na kayong matakot. John 14, verse 27. Ito ang utos sa atin ng Diyos. Kaya kailangan nating sundin. Sinabi sa John 13 verse 34, "A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another." Sa Tagalog, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayo inibig, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kailan mo gagawin? Bukas? Alam mo bang sa dami ng pangako ng Diyos sa Biblia, hindi ipinangako na buhay pa tayo bukas. Sinabi sa Proverbs 27 verse 1, "Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth." Sa Tagalog, huwag ipagyayabang ang araw ng bukas, pagkat di mo alam kung anong magaganap. Salvation is today. Mag-decide ka na ngayon kung magpapatawad ka. Mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya gusto ka niyang mapalaya sa bigat ng iyong nararamdaman. Sinabi nga sa John 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His own one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Sa Tagalog, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ko sa iyo sa mga oras na ito, kapatid, gusto ng Diyos na makasama ka habang buhay sa langit. Hindi itong mundong to ang ating habang buhay na tahanan, kundi may naghihintay sa ating kaharian sa langit, kasama ang Panginoong Hesus at ang Amang Diyos. Hindi aksidenteng nakikinig ka pa sa mga oras na ito. May gustong sabihin sa iyo ang Panginoon. Kung handa ka nang isuko ang iyong buhay sa Panginoong Hesus sa mga oras na ito, sumunod ka sa maikling panalangin na ito. Panginoong Hesus, ako po'y nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. At inaamin ko pong nahihirapan ako magpatawad sa mga taong nakasakit sa akin. Sa mga oras na ito, Panginoong Hesus, tinatanggap po kita. Panahanan mo ang aking puso at isipan. Turuan mo ang aking puso na wag maging matigas at maging malambot sa pagpapatawad sa iba. Ipinagkakatiwala ko na po sa inyo, Panginoon, ang aking buhay at ang aking kaluluwa. Ikaw lamang po ang kasagutan sa lahat ng aking katanungan. Lahat ng ito ay binabalik ko sa inyo, Panginoon.
Sa banal na pangalan ng Panginoong Isus, at sa gabay ng inyong banal na Espiritu. Amen. Malaya ka na, kapatid. Magpatawad ka na ngayon. Mahal na mahal ka ng Panginoong Isus. Ayaw kanyang mapahamak. Shalom.